Ito na nga po pala yung huling araw na nakasama ko yung mga bisita natin. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa mga naging huling kaganapan namin. Kinaumagahan, pagtapos ng unang araw na pagsasama namin, pinuntahan namin sila sa resort kung saan sila nag-check-in. At nagdala na rin kami ng pandagdag umagahan nila. Nagluto kami ng maling, itlog, at nagdala na rin kami ng saging at syempre pati na rin kape at gatas. At eto nga si Jiro na apo ni Tita Ann ay paborito niya nga daw ang itlog. Kaya naman sa bawat subo ko sa kanya ay kinakain niya nga. Kaya naman talagang natutuwa ako dahil na-appreciate niya nga rin yung inihanda namin para sa kanila. Dapat talaga ang ihahanda naming umagahan nila nilagang okra, talong, basta mga nilagang gulay para naman talagang daman nila na nasa probinsya sila. Kaso nga lang dahil na rin siguro sa puyat at pagod kaya na-late na rin kami ng gising. Kaya wala na ring oras sa pagluluto ng mga gulay-gulay. Pero sabi naman ni Tita Ann bago kami maghiwa-hiwalay nung unang gabi nila dito ay okay na raw sa kanila ang tinapay at kape. At para na raw hindi na kami maabala pa ng masyadong maaga at para na rin maabutan namin ang sunrise dito sa Sabang. Kaya kahit tinapay at kape na nga lang daw ang umagahan namin ay okay lang sa kanila. Sa huling araw nga pala na pagsasama namin at dahil nakapag-banding na nga rin kami sa bukid, kaya naman sa araw na ito ay papasyal nga namin sila dito sa Baler kung saan may magagandang view na pwede nga naming puntahan. Ako, excited na nga rin ako dahil yun nga rin ang mga gustong gusto ko. Yung nakakapasyal nga ako paminsan-minsan at nakakatanaw rin ako ng magagandang view. Ito nga yung umagahan namin ngayon. Parang ngayon lang ako yata mag-uumagahan ng ganito. Walang kanin. Ginagawa nga namin, ipapalaman lang yung maling sa tinapay at lalagyan na rin ng itlog pati na rin palaman. Diba? Napakasarap na rin yan. Isasabay mo sa gatas. Pero syempre sa totoo lang, hindi tayo sanay sa mga ganitong pagkain lang dito sa probinsya. Kailangan talaga may kanin tayo. Di baling walang ulam basta may kanin. Pero syempre sila, alam nyo naman, sanay na sanay lang yan sila sa mga ganyang pagkain na walang kanin. Habang kumakain at nagkakape kami dito ng sabay-sabay ay tamang kwentuhan lang din at tamang tanaw lang din dito sa dagat. Masarap lang din talaga sa ganitong lugar yung habang nagkakape ka o habang kumakain ka ay pwede kang tumanaw sa dagat. Ewan lang din kung anong meron sa dagat at kapag tinatanaw natin ay nawawala ang problema natin o nababawasan ang stress natin. Kumbaga ang lakas makapagpakalma ng dagat sa atin. Lalo na yung magagandang tanawin tapos sabayan mo pa ng sariwang hangin. Lalo na sa panahon ngayon sobrang init na nga din kaya mabilis uminit ang mga ulo natin lalo na pag pagod tayo. Yung pagod ka na at maraming problema sabayan pa ng matinding sikat na araw, isa talaga yan sa nakakapagpainit ng ulo natin. Kaya maganda rin talaga yung makakapag-relax ka rin minsan. Yung pupunta ka sa ganito kagandang lugar na kahit may matinding sikat ng araw kung meron namang sariwang hangin at napakagandang tanawin, siguradong tanggal ang pagod at init ng ulo mo. Isa rin ito sa mga ni-request ni Tita Ann sa akin na gusto rin nilang maranasan ang surfing dito sa Baler. Kaya naman pagtapos naming mag-umagahan ay agad-agad naman silang nagpaturo kung paano mag-surf. Kahit ako naman siguro ang papasyal dito sa Baler at kahit pagsasurf lang ang maging kaganapan ko ay buong-buo na rin talaga ang bakasyon ko. Dahil ito nga rin ang unang beses nila na mararanasan ang pagsasurf sa dagat. Kaya tinuturuan nga muna sila kung ano ang dapat nilang gawin kapag nasa tubig na sila at kinakailangan na nilang tumayo. Siyempre hindi makakalimutan ang pagkuha ng picture kaya ayan, picture taking muna sila. Dito nga ay mag-uumpisa na silang sumabak. Sana nga ay kayanin nila. Dapat nga ay kasali ako dyan kaso nga lang talagang mabilis lang din ako mapagod. Isa pa pag napapagod at kinakabahan nga ako namamanhid yung ibang parte sa katawan ko. Pero syempre gusto ko rin yan matutunan. Malay nyo naman balang araw. Dito nga yung mga anak ni Ate Arisa talagang nag-e-enjoy din sila dito sa tubig dagat.
At dito nga sa unang pagkakataon, kinaya nga ng pamangkin ni Tita Ann. Oh wow, ang galing naman. At dito nga sa pangalawang pagkakataon, siya nga ulit ang nakagawa na makatayo sa surfing board. Kaya napakagaling at mabilis nga siyang matuto. Ito namang si Nice, pamangkin din yan ni Tita. Napakabilis niya nga lang din matuto. Talagang nakakatuwa at nakaka-enjoy lang din manood ng mga nagsisurf. At ito naman sa unang pagkakataon ni Tita, nakatayo nga siya pero nalaglag nga lang rin siya. Mabilis nga lang din mapagod si Tita, kaya ayan, umayaw nga rin siya agad. Sabi niya nga okay na yun, at least nakatayo siya at naranasan niya raw ang surfing. Ito naman yung pangalawang pagkakataon ni Nice na makatayo nga. Ang galing naman at ang bilis lang din talaga nilang matuto. Dahil mahaba-haba pa nga yung oras na binayaran ni Tita Ann para makapag-aral ng surfing, at dahil napagod nga siya agad, kaya binigay niya na nga lang yung natitira niya pang oras kay Arnie. Si Arnie nga po pala ay ngayon nyo lang makikita dito sa vlog ko. Siya po yung tumulong sa akin na mag-asikaso ng mga bisita natin dito sa Ann TV. At siya rin po yung nagsilbing videographer ng ibang clip dito sa video at vlog namin ng mga bisita natin dito sa Ann TV. Maglilimang taon ko na nga rin kaibigan si Arnie. Naku, napaka-supportive nga po niyan sa akin. Kahit nga nung nag-uumpisa pa lang ako at kahit nung hindi pa ako nagbablog, ay naniniwala na yan sa kakayanan ko. Na lahat nga ng idea at mga desisyon ko sa buhay ay naniniwala siyang kaya kong gawin. Siya rin yung palaging nandyan na nakikinig kapag sobrang bigat at hindi ko na kayang sarilinin yung mga problema. Ang sarap lang din sa pakiramdam na kahit nag-iisa lang yung kaibigan na meron ka sa tabi mo ay tunay at totoo naman sa'yo. Isa nga rin ito sa mga hinihiling niya na makapag-surf daw kaming dalawa. Kaya ayan, pagbibigyan na nga natin. Aba, at napakagaling nga rin. Sabi nga sa akin ng nagtuturo sa kanya, napakabilis niya rin daw matuto. At mabilis lang rin daw siyang makasunod. Ito naman si Kuya Anthony, gusto niya nga rin maranasan ang surfing, kaya naman nagpaturo na nga din siya. At ito nga sa unang pagkakataon niya ay nagawa niya nga rin agad. Habang nagsisurf nga sila, may kinausap pala si Tita Ann para kuhanan sila ng picture. At ayan nga, nakikiadaday ako dyan dahil gusto ko nga rin matutunan kung paano gumamit ng ganyang camera. Pagtapos ng lahat ng kaganapan dito sa resort ay naggayak na nga rin kami at isinakay na rin namin lahat ng gamit nila dito sa sasakyan nila. Dahil ipupunta naman namin sila sa ibang pasyalan dito sa Baler. Pero bago yung nagpicture-picture nga muna kami dito para naman may memories din. At dun nga ang susunod na pupuntahan namin dahil dun nga ay may magaganda rin na view at nandun nga yung mga rock formation. At sa wakas silang minuto lang rin ay nakarating nga agad kami dito. Tignan nyo naman, napakaganda ng lugar dito. Ito nga ang isa sa pinakamagagandang spot dito sa Baler na talagang dinadayo ng mga turista. Ito naman yung mga request ng apo ni Tito. Nga raw nilang kumuha ng mga bato at mga shell dito sa tabing dagat, tapos dadalhin nga raw nila sa Japan. Siguro nga ay gagawin nilang remembrance o kaya naman ay laruan, kaya naman talagang hindi nila makakalimutan ang Baler. Pagkatapos namin silang idala sa napakagandang view na yon, ay sinunod naman naming puntahan itong isa sa pinakamagandang falls dito sa Baler, ang Digisit Falls. Isa rin ito sa pinakapaboritong dayuhin din ng mga turista dito sa amin. Dahil napakalapit nga lang nito sa tabing daan at hindi mo na kinakailangan pang maglakad ng malayo o hindi mo na kinakailangan pang umakyat ng matataas na bundok bago mo marating ang falls na to. Mula nga sa daan na hinintuan ng sasakyan nyo ay matatanaw mo na at kaunting lakad mo lang ay mararating mo na.
Natutuwa nga ako dito kay Tita Ann dahil may tinuturo nga akong daan sa kanya na hindi madulas at walang tubig. Pero sabi niya nga gusto niya raw talaga dumaan sa mababato at sa matubig. Gusto niya nga raw mahirapan papunta dun sa falls. Siguro nga namimiss niya na rin yung dating ginagawa niya na mag-adventure. Bali tinutulungan nga namin siya dyan at inaabot ko nga yung kamay sa kanya para naman may pwersa siya pag aakyat na nga siya sa mga bato. Kaso nga lang ay ayaw niya nga magpahawak at ayaw niyang magpatulong dahil gusto niya raw talaga i-enjoy yung adventure na yan. Siyempre parang pangarap lang yan, mas masarap talaga ang tagumpay kapag sariling pinaghirapan mo. Na kapag nakarating ka na nga sa dulo ng mga pangarap mo ay iisipin mo na lang yung mga naging daan kung paano mo narating yun. Sasabihin mo na lang sa sarili mo, kinaya ko. Ang sarap lang din sa pakiramdam na yung dating akala natin ay hindi natin kakayanin. Ngayon ay paunti-unti na nating napagtatagumpayan. Hindi na ako magtataka kay Tita Ann kung paano niya kinaya yung madulas at matarik na mga bato na yan na mas pinili niyang daanan kahit may mas madaling daan papunta dito sa taas. Alam kong napagdaanan niya rin ang pagiging isang independent na katulad ko. Kaya naman masasabi ko na isa rin siyang babae katulad ko na matatag. Na kahit gaano man kahirap ang pagsubok na pagdaan ay ituloy pa rin sa pag-ahon at pag-akyat para mapagtagumpayan ang mga bagay-bagay na pinapangarap. Nung makarating na nga kami dito sa taas ay talaga namang tuwang-tuwa at nag-e-enjoy nga sila na makita yung falls. Sa part nga na to ay makikita nyo na yung reaction ni Tita habang ine-enjoy niya nga yung tubig ng falls na to. Maligo na ngayon. Ito ang mga apo ni Tita Ann dahil hindi nga sila nakasama sa taas kaya dito na nga lang rin sila nag-enjoy sa baba. Alam nyo, napakasarap at napakalamig nga ng tubig na to kaya siguradong kapag nagpunta nga kayo dito ay mag-e-enjoy din kayo. Dito ko na nga lang rin po ulit puputulin ang video na to dahil na full storage na nga na naman itong cellphone ko. Kaya hindi na nga na naman buo ang mapapanood nyo sa vlog ko pero sana nga ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa mga naging kaganapan namin at sana nga ay nag-enjoy kayo na panoorin kami. Maraming salamat po sa panonood at sa mga nag-share ng video na to.